Welcome to Marian Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Welcome sa Sweet Rocky Tagalog Story. Napakatahimik ng gabing iyon sa malawak na bahay ni Don Ramil. Siya ay isang biyudo na nasa edad na 69 na taong gulang. Bagaman napakalaki ng kanyang tahanan at matagumpay ang mga negosyo niya sa bayan, hindi nito mapawi ang kakulangang nararamdaman niya sa puso. Maraming humahanga kay Don Ramil, hindi lamang sa kanyang mga naabot sa larangan ng negosyo, kundi pati na rin sa maayos niyang pagpapalaki sa kanyang 5 anak na ngayon ay pawang may mga sariling pamilya at karera. Subalit sa kabila ng kasaganahan at respeto ng iba, malalim ang kalungkutan ni Ramil. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawang si Maria at gabi-gabing dama ni Don Ramil ang bigat ng pag-iisa. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang mahinang tiktak ng orasan at ang tibok ng sariling puso niya ang kasama ni Ramil, isang pusong muling naghahanap ng kalinga. Sa kabila ng kalungkutan, may mga taong nanatili sa buhay ni Don Ramil. Isa na rito si Aling Marites, ang kanilang kasambahay na mahigit 3 dekada nang naglilingkod sa pamilya. Si Aling Marites na ang nag-alaga sa mga anak ni Ramil mula pagkabata, nagluluto, naglilinis, at gumagawa ng lahat ng gawain sa mansyon. Dahil itinuturing na rin siyang bahagi ng pamilya, tinulungan siya ni Don Ramil na mapagtapos sa pag-aaral ang kaisa-isa niyang anak na si Valerie. Si Valerie ay 22 taong gulang, kakagraduate lamang sa kolehiyo. Lumaki siya sa lilim ng yaman at kabutihang loob ni Don Ramil, ngunit hindi kailanman naging spoiled ang dalaga. Mahinhin at tahimik si Valerie, palaging magalang at may pangarap na makaahon sa buhay at matulungan ang kanyang ina balang araw. May angking ganda si Valerie na madalas napapansin ng sino mang makakita sa kanya. Morena ang kanyang balat, may malalim na mga mata at inosenteng ngiti. Sa kabila ng kagandahang iyon, simple lamang siyang manamit at hindi pala kumpiyansa sa sarili. Isang hapon, kakauwi pa lamang ni Valerie mula sa pag-a-apply ng trabaho sa bayan. Nakasuot siya ng simpleng blouse at lumang maong na pantalon. Tangan ang isang folder na puno ng mga papel at dokumento. Pagpasok niya sa malawak na bakuran, nakita niya si Don Ramil na nakaupo sa veranda, humihigop ng mainit na kape habang nagbabasa ng diaryo. Huminto si Valerie sandali at inayos ang sarili. Sanay na siyang magbigay galang sa matanda. "Magandang hapon po, Tito Ramil," bati ni Valerie sa magiliw na tinig. Sanay na siyang tawagin si Don Ramil na tito, tanda ng paggalang at pagiging malapit na rin sa pamilya. Napaangat ng tingin ng Don at napangiti nang makita ang dalaga. "Oh, nandito ka na pala, iha. Kumusta ang pag-a-apply mo? May balita na ba?" Malumanay na tanong ni Ramil habang ibinababa ang hawak na diaryo. Umupo si Valerie sa bakanting upuan sa tabi ni Ramil. Pilit siyang ngumiti, subalit bakas sa kanyang mga mata ang pagod at kaunting lungkot. "Opo, tapos na po para sa araw na ito," sagot niya. "Nagpasa ako ng mga resume sa ilang kumpanya. Pero sa totoo lang po, hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit bukas." Napayuko si Valerie at inilibang ang mga daliri sa mga papel na dala. "Ang dami-dami kasing kailangan requirements. May mga kakilala pa raw kung minsan ang nakakapasa. Wala naman po akong koneksyon. Kaya medyo nahihirapan ako." Habang nagsasalita ang dalaga, tahimik siyang pinakikinggan ni Don Ramil. Kitang-kita niya ang pagkabahala sa boses at mukha ni Valerie. Ramdam ni Ramil ang bigat ng sitwasyon ng dalaga. Hindi tulad ng kanyang mga anak na nakahanap agad ng trabaho dahil may mga koneksyon at karanasan na, si Valerie ay kailangang magsumikap ng mag-isa. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, marahang ipinatong ni Don Ramil ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Valerie bilang pagdamay. "Huwag kang mag-alala, iha," sabi niya sa isang mahinahong tinig. "Hindi kita pababayaan. Ako ang nagpaaral sa'yo. Kaya responsibilidad ko ring tulungan kang magkaroon ng magandang patutunguhan." Malalim at tapat ang boses ni Ramil. Puno ito ng malasakit na parang isang ama. Napalunok si Valerie at sandaling natigilan. "Nako, Tito, hindi niyo na po kailangan gawin yan." Tanggi niya bagaman ramdam ang ginhawang dulot ng mga salita ni Ramil.
Ngumiti lamang ang matanda. Walang kung ano paman, Valerie, aniya habang bahagyang pinisil ang kamay ng dalaga. Para na rin kitang sariling apo. At higit pa roon, anak ka ng taong itinuturing kong pamilya. Noon pa man sinabi ko na, hanggat nandito ako at may maitutulong, hindi ko kayo pababayaan ng nanay mo. Napawi ng bahagya ang pag-aalala sa mukha ni Valerie at napalitan ng init ng pasasalamat. Tumangu-tangu siya. Maraming salamat po, Tito Ramil. Napakabuti niyo po sa amin ni nanay, mahina niyang sabi. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ni Valerie ay may ibang damdaming gumagalaw na hindi niya maipaliwanag. Habang hawak ni Ramil ang kanyang kamay, may kaunting init at kiliting gumapang mula sa kanyang palad patungo sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagal na niyang iniidolo si Don Ramil ang katalinuhan nito, kabaitan at ang matatag na pagiging haligi ng kanilang tahanan. Ngayon, sa paraan ng pagtingin at pag-aalaga nito sa kanya, may kung anong ibang pakiramdam ang unti-unting umuusbong sa puso ni Valerie. Isang pakiramdam na labas sa nakasanayang respeto at pasasalamat. Nagpatuloy ang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Kapwa hindi agad binitiwan ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay. Parehong abala sa sariling isip sina Ramil at Valerie. Si Ramil ay nag-iisip kung paano pa matutulungan ang dalaga, habang si Valerie ay ninanamnam ang init ng kamay ng matanda at ang kaginhawaang hatid ng mga salita nito. Sa sandaling iyon, may kung anong hindi pangkaraniwang koneksyong dumaloy sa pagitan nila, isang munting binhi ng damdamin na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Valerie! Anak! Halika muna rito at magmerienda ka! Malakas ngunit mabining tawag ni Aling Marites mula sa pintuan ng bahay. Nakabalik na pala ito mula sa kusina, bit-bit ang isang tray na may tasa ng salabat at ilang piraso ng kakanin. Agad na nabitawan ni Valerie ang kamay ni Don Ramil at bahagyang umiwas ng tingin habang papalapit ang kanyang ina. O Don Ramil, narito po pala kayo sa labas. Mabuti at nahingan nyo ng payo itong si Valerie. Wika ni Aling Marites sabay lapag ng tray sa maliit na mesa. Sige na anak, kumain ka muna. Huwag mong masyadong problemahin ang paghahanap ng trabaho. Makakahanap ka rin. May halong pag-aalala at lambing ang boses ng ina, na para bang awang-awa sa anak na hirap at pagod sa pag-a-apply. Naputol ang kung anumang mahiwagang sandali kanina sa veranda. Muling naging ordinaryo ang lahat. Maya-maya, tumayo si Don Ramil. Hinagod ng tingin si Valerie na abalang nagsisimulang kumain upang pagtakpan ang kani-kaninang pag-aalala. Huminga ng malalim ang matanda. Sige at aakyat muna ako sa aking silid para makapagpahinga ng kaunti, paalam niya. Bago tuluyang pumasok ng bahay, saglit siyang lumingon kay Valerie. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, may ibinigay na mensahe ang titig ni Don Ramil, isang malalim na tingin na nagtataglay ng hindi maipahayag na pagnanasa at pag-aalaga na higit pa sa karaniwang tingin ng isang nakatatanda sa kanyang inaanak. Napakagatlabi si Valerie at mabilis na ibinalik ang tingin sa kakaning nasa plato niya, pilit ikinukubli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sandaling iyon ay maikli lamang, subalit sapat na upang mag-iwan ng bakas na hindi mawawala sa kanilang dalawa. Kinagabihan, matapos ang hapunan, nagtungo na si Valerie sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit hindi siya dalawin ng antok. Halos matahimik na ang buong bahay, naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon sa sala kung saan nanonood pa si Don Ramil ng balita at ang kaluskos ni Aling Marites sa kusina na naghuhugas ng pinagkainan. Si Valerie naman ay nakahiga sa kanyang kama. Nakatingin sa kisame habang gulong-gulo ang isip at puso. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mga nangyari kanina. Ang mainit na paghawak ni Don Ramil sa kanyang kamay, ang mga salitang binitawan nito, at ang tingin na ibinigay ng matanda bago ito umakyat sa silid. Napakabilis ng pintig ng dibdib ni Valerie sa tuwing maaalala ang titig na iyon. Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili habang nakayakap sa isang unan. Si Tito Ramil ay halos kasing edad na ni Lolo. Dapat ituring ko lang siyang parang tunay na pamilya. Ngunit nang muling sumagi sa isip niya ang maamong ngiti ni Don Ramil at ang pag-aalala nitong tulungan siya, nakaramdam si Valerie ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi niya maitanggi sa sarili. May kakaibang ligayang hatid sa kanya ang presensya ng matanda. Sa tuwing kasama niya si Don Ramil,
Nakararamdam siya ng seguridad at espesyal na pag-aaruga na matagal na niyang hinangaan dito. At ngayon, may halo ng ibang damdamin. Ang paghanga niyang iyon, isang damdaming pilit mang iwaksi ng isip ay tila nagpupumilit lumago sa kanyang puso. Sa kabilang dako ng mansyon, si Don Ramil naman ay hindi rin dalawin ng antok. Nakapagpatay na siya ng telebisyon at ngayon nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa malawak na master bedroom. Nasa kamay niya ang isang lumang litrato si Maria, ang kanyang yumaong asawa na nakangiti sa larawan. Malalim ang buntong hininga ni Ramil habang nakatitig sa larawan. Mahinang nagsalita ang matanda na para bang kausap ang alaala ng asawa. "Maria, patawarin mo ko," bulong niya. "Hindi ko inaasahan, pero may kung anong muling kumislot sa puso kong matagal nang natutulog. Unti-unti yatang nahuhulog ang loob ko kay Valerie. Nalilito ako. Alam kong mali. Pero bakit hindi ko mapigilan?" Nangilid ang luha sa mata ni Don Ramil. Kasabay ng pag-amin niya sa sarili ng kanyang nararamdaman ay ang bigat ng konsensya at pag-aalinlangan. Para sa kanya, parang kasalanan na maramdaman ng ganito. Para sa isang dalagang halos 40 taon ang tanda sa kanya, lalo pat ito ay anak ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay at parang apo na rin ang turing niya noon. Ngunit ang puso niya ay tila muling nabuhay. Sa tagal ng panahon simula nang mawala si Maria, ngayon lang muli nakaramdam si Ramil ng ganitong kasiglahan at pananabik. "Anong gagawin ko?" tanong niya sa sarili, habang nakatingala sa kisame na para bang hihingi ng sagot sa may kapal. Sa gabing iyon, parehong gising at balisa ang matanda at ang dalaga. Nakakulong sa sari-sariling pangamba at pagnanasa na hindi pa nila kayang bigkasin sa isa't isa. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, sinikap ni Don Ramil na bigyan ng mapagkakaabalahan si Valerie. Tinuturuan niya ang dalaga tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Madalas niya itong isama sa opisina ng kanyang hardware at ipinakikilala sa mga empleyado bilang isang trainee. Si Valerie na may masiglang natututo, masinop siyang magtala ng mga payo ni Don Ramil at nagmamasid sa bawat transaksyon. Sa mga pagkakataong iyon, kitang-kita ni Ramil kung gaano katalino at kasipag ang dalaga. Lalo siyang humanga sa determinasyon ni Valerie na matuto at magtagumpay nang hindi umaasa lamang sa iba. Hindi na malaya ni Valerie na sa mga panahong kasama niya si Don Ramil sa trabaho, unti-unting lumilipas ang kanyang pag-aalala at pangamba sa hinaharap. Sa tuwing nagbibigay ng payo ang matanda, nakikinig siyang mabuti at madalas ay napapangiti siya sa tuwing pinupuri nito ang kanyang mga nagawang tama. Si Don Ramil naman ay tuwang-tuwa dahil may nakakasama siya sa pang-araw-araw na gawain nakakapagbigay ng bagong sigla sa kanya ang presensya ni Valerie. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad, magaan ang kanilang kwentuhan. Minsan ay napapatawa pa nila ang isa't isa sa mga kwento. Si Ramil ay nagbabahagi ng mga aral mula sa karanasan sa negosyo. At si Valerie naman ay nagkukuwento ng mga nakakatawang pangyayari noong siya'y nasa kolehiyo. Sa bawat halakhak ni Valerie, tila nadadagdagan ng ilang taon ang buhay ni Ramil. At sa bawat tingin ng matanda na puno ng papuri at pag-aalaga, lalong lumalalim ang ligayang nararamdaman ng dalaga. Isang mainit na hapon matapos silang dumalaw sa isang supplier sa kabilang bayan, napagpasyahan ni Don Ramil na itigil muna ang sasakyan sa isang maliit na kainan sa tabi ng daan. Nakapapagod ang maghapong pag-iikot at tirik na tirik ang araw. "Tayo muna'y magpahinga, iha. Mukhang nauuhaw ka na at mainit masyado," sabi ni Ramil habang ipinaparada ang kaniyang lumang jeep malapit sa tindahan ng halo-halo. Nakangiti si Valerie na bumaba ng sasakyan. "Sakto po, nag-iisip nga ako kanina ng malamig na pampalamig," masiglang sagot niya. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng karinderya. Kaunti lamang ang tao roon, karamihan ay nagmimerienda rin para takasan ng init sa labas. Umorder si Don Ramil ng 2 mangkok ng halo-halo. Nang dumating ito, namangha si Valerie sa dami ng sahog at sa yelong ginadgad na tumabon sa halo-halo. Para siyang batang tuwang-tuwa. "Wow! Ang sarap nito siguro," sabi niya, habang hinihalo ang makulay na panghimagas. Napangiti si Don Ramil habang pinagmamasdan ang dalaga. Nakakatuwang pagmasdan si Valerie sa mga simpleng ganitong bagay, ang kislap ng kanyang mga mata at ang malugod ng ngiti niya ay nakakahawa. Naramdaman ni Ramil ang isang banayad na kirot ng tuwa sa kanyang puso.
Matagal-tagal na rin mula nang may nakasama siyang ganito kasaya sa simpleng paraan. Habang kumakain sila, nagsimula silang magkuwentuhan. Kung ano-anong paksa ang lumabas mula sa paboritong kulay ni Valerie hanggang sa mga pangarap niya sa buhay. Nagsalita rin si Don Ramil tungkol sa kanyang kabataan at kung paano niya sinimulan ang negosyo mula sa maliit na puhunan. Bawat salita ng matanda ay pinakikinggan ni Valerie ng buong paghanga. Matapos sandali, natahimik sila at saglit na nagpalitan ng ngiti. Si Don Ramil ay humigop ng malamig at matamis na gatas mula sa baso at saka tumikhim, tila may nais sabihin. Alam mo, Valerie, mahinang simula ni Ramil. Para na rin kitang apo sa totoo lang. Napatingin si Valerie sa kanya at bahagyang tumango, nakangiti. Alam ko po, ramdam ko po yan tito. Wika niya ng may lambing. Nagpatuloy si Ramil. Pero nitong mga nakaraang araw, huminto ang matanda. Sandaling natigilan siya, tila nag-aalangan. Muli siyang nagsalita ngunit iba na ang tono, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Ewan, siguro ako'y tumatanda na at kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip, sabi ni Don Ramil kasabay ng isang pilit na tawa. Iniba niya ang sasabihin sa huling sandali. Ang totoo. Muntik na niyang aminin kay Valerie na iba ang nararamdaman niya ngayon. Na hindi na pang-apo ang tingin niya sa dalaga. Ngunit nanaig ang pag-aalinlangan at takot niya, kaya't napailing na lang siya at umiwas sa pagtitig sa mga mata ni Valerie. Nagtaka si Valerie sa naudlot na pahayag ni Don Ramil. Alam niyang may gusto itong sabihin na hindi nito masabi. Pero, ano po iyon? Tanong niya, halos pabulong at may halong kaba ang boses. Umiling lamang si Ramil. Wala iha. Tuloy, kain na. Sagot niya bago sumubo muli ng halo-halo. Ngumiti ito sa dalaga na parang sinasabing kalimutan na ang usapan. Subalit sa kanyang puso, ramdam ni Ramil ang isang delikadong damdamin na unti-unting binubuo sa kanyang kalooban, isang lihim na unti-unting gumagapang patungo sa liwanag. Kinagabihan, nakabalik na sila sa mansyon matapos ang mahabang araw. Habang abala si Aling Marites sa paghahanda ng hapunan sa kusina, si Valerie na may nasa sala. Nakaupo sa sopa at nagbabasa ng isang makapal na nobela upang palipasin ang oras. Si Don Ramil ay kararating lang din sa sala, bitbit ang tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa kabilang dulo ng sopa kung saan naroon si Valerie. Napansin niya ang pamagat ng librong binabasa ng dalaga. Anak, anong binabasa mo? Casual na tanong ni Ramil bago sumimsim ng kaunti sa kanyang kape. Napaangat ng tingin si Valerie mula sa kanyang libro. Nobela po, tugon niya. Maganda ho ang kwento at tungkol sa isang dalagang babae na umibig sa isang lalaki na mas matanda ng marami sa kanya. Diretso at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Valerie, hindi man namamalayan ang maaaring magiging epekto nito kay Don Ramil. Bahagyang napatigil sa pag-inom ng kape si Don Ramil. Naramdaman niyang para siyang nakuryente sa narinig. Talaga? Tanong niya matapos ang isang kisap mata. Ibinaba niya ang tasa at hinarap ng husto si Valerie. At ano ang tingin mo sa ganoong klaseng kwento? Tinangka niyang gawing casual ang tanong ngunit may bahid ng matinding interes ang kanyang tinig. Ang puso niya'y muling kumabog sa dibdib habang hinihintay ang sagot ng dalaga. Saglit na nag-isip si Valerie. Ibinaba niya ang librong hawak at tumingin sa kawalan, waring inaalala ang takbo ng nobelang binasa. Kung tunay at wagas ang pagmamahalan, maingat niyang panimula. Para sa akin, edad lang ang pagitan. Walang masama doon. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may maliit na ngiting sumilay sa labi ni Valerie. Siyempre, hindi madaling sitwasyon yon. Maraming maaaring humusga at kumontra. Pero kung talagang nagmamahala ng dalawa, siguro worth it na ipaglaban. Banayad ngunit buong sinseridad ang pagkakabigkas niya, na para bang hindi lamang tungkol sa nobela ang kanyang sinasabi, kundi mula ito sa sariling pananaw ng dalaga. Halos huminto ang tibok ng puso ni Ramil sa narinig. Hindi niya alam kung sinasadya ba ni Valerie na magsalita ng gayon o nagkataon lamang. Ang bawat salitang binitawan ng dalaga ay tumama sa puso ng matanda.
Pilit niyang kinontrol ang sariling ekspresyon, ayaw niyang mahalata ni Valerie ang pagkalito at pagkapaligaya na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ganun ba? Mahinang tugon ni Ramil, sabay dampot muli ng tasa ng kape upang may maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya nag-usisa pa. Subalit sa loob-loob niya, ang sagot ni Valerie ay nag-iwan ng bakas ng pag-asa at matamis na kilig. Kung tama ang hinala niya, tila ba nagpahaging si Valerie na para sa kanya? Hindi imposibleng magmahal ang dalawang taong malayo ang agwat ng edad, basta tunay ang damdamin. Sandaling katahimikan ang namayani sa sala habang patuloy na nagbabasa si Valerie at umiinom ng kape si Don Ramil. Bawat isa ay may lihim ng ngiti si Valerie dahil sa pag-amin sa sarili na tila sinang-ayunan ng matanda, at si Ramil dahil sa bagong sibol na pag-asang gumuguhit sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, pagsapit ng Sabado ay nag-anyaya si Don Ramil kay Valerie na pumunta sa kanyang hasyenda sa probinsya. Pagmamay-ari niya ang isang malawak na lupaing taniman at bukid na may maliit na kubo sa gitna. "Halika, puntahan muna natin ang farm," sabi ni Ramil kay Valerie pagkaraan ng pananghalian. "Masyado na tayong na-stress sa trabaho nitong mga huling araw. Magpahangin naman tayo sa bukid." Walang pag-aatubiling sumama si Valerie. Sabik din siyang makita ang sinasabi ni Don Ramil dahil hindi pa siya nakakapunta roon kailanman. Nagdala sila ng kaunting merienda at tubig at sumakay sa lumang jeep ni Ramil. Habang binabaybay nila ang maalikabok na daan papunta sa bukid, humahangin sa mukha ni Valerie ang simoy ng probinsya na may halong amoy ng palay at damo. Si Ramil naman ay panay ang sulyap sa dalaga. Nakita niyang masaya ito habang nakatanaw sa mga tanawin sa labas. Ang malawak na palayan, ang mga puno ng niyog na nakahilera, at ilang batang naglalaro sa gilid ng daan na tinatahak nila. Pagdating nila sa farm, sinalubong sila ng katahimikan at ang luntiang kulay ng napakalawak na bukirin. Huminto ang jeep sa lilim ng isang malaking puno at bumungad kay Valerie ang isang payak na kubo sa di kalayuan. "Dito ako madalas nagpupunta kapag gusto kong mapag-isa o kaya na may mahanginan," paliwanag ni Don Ramil habang inaalalayan si Valerie na bumaba ng sasakyan. Pagkababa pa lang ni Valerie, ay humanga na siya sa tanawing nasa harap niya. "Ang ganda po rito, Tito." Masiglang lumakad si Valerie sa malambot na damuhan, para siyang batang takbo ng takbo at humahalakhak habang hinahabol ang sarili niyang anino. "Para ho akong nasa isang paraiso," dagdag niya habang umiikot na nakataas ang mga kamay. Ninanamnam ang malinis na hangin at kalayaan ng bukid. Napangiti si Don Ramil. Pinagmasdan niya ang dalaga na naglilibot. Sa mga sandaling iyon, hindi maitatanggi ng matanda na iba na talaga ang turing niya kay Valerie. Ang bawat halakhak nito ay tila musikang masarap pakinggan. Ang bawat galaw ng kanyang katawan sa ilalim ng araw ay tila tukso sa mga matang uhaw sa pag-ibig. Pakiramdam ni Ramil ay may bumabalik na kabataan sa kanyang kalamnan habang pinagmamasdan ang saya ni Valerie. Sumabay si Don Ramil kay Valerie papunta sa kubo. Bahagya itong nakaluklok sa gitna ng bukid na papaligiran ng ilang punong kahoy na nagsisilbing lilim. Pagpasok nila, malinis sa loob at may nakalatag na banig at ilang unan sa sahig na kawayan. May maliit na lamesa rin at bangkong kahoy. "Ito ang pahingahan ko," sabi ni Ramil. "Simple lang pero tahimik. Dito makakalimutan mong gulo sa bayan." "Napakaganda po talaga," tugon ni Valerie habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Halika, uminom ka muna," aya ni Don Ramil. Kinuha niya ang isang nakalamig na buko mula sa styrofoam cooler na dala nila at binuksan ito. Isang basong may yelo at sabaw ng buko ang iniabot ni Don Ramil kay Valerie. Nang kunin ito ng dalaga, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga daliri. Kapwa sila natigilan. Nakatinginan silang malapit. Si Valerie, hindi makakilos sa pagkabigla. Si Ramil naman, nakaramdam ng isang pagbugso ng damdamin sa pagkakadampi ng malambot na kamay ng dalaga sa kanyang mga daliri. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakatayo sila sa loob ng kubo, tahimik at kapwa kinakalma ang puso. Sa ilang saglit na iyon, parang tumigil ang oras. Si Valerie ay unang bumawi.
Agad niyang inilayo ang tingin at inabot ng maayos ang baso. Sasasalamat ho, utal niyang sabi. Pilit nang umiti upang mabasag ang tensyon. Si Don Ramil ay napapikit sandali at marahang bumuntong hininga. Sa isip niya, hindi dapat mangyari ito. Alam niyang may namumuong pagnanasa at damdamin sa pagitan nila at pilit niya iyong nilalabanan. Ngunit, bakit nga ba napakahirap pigilan? Pagkalipas ng ilang oras ng kwentuhan at pamamahinga sa bukid, nagpasya rin silang umuwi bago gumabi. Habang pababa ang araw, muling sumakay ang dalawa sa jeep ni Don Ramil pabalik sa bayan. Si Valerie ay tahimik habang nasa biyahe. Tila malalim ang iniisip. Si Ramil na may panakaw na sumusulyap sa dalaga. Sinusubukang basahin ang ekspresyon nito ngunit hindi mahuli dahil nakatingin lamang si Valerie sa malayo sa papalubog na araw sa di kalayuan. Pareho silang walang imik, parehong gulo ang isipan dahil sa di maipaliwanag na nangyari kanina sa kubo. Nang makabalik sila sa mansyon, madilim na ang langit at sinimulan ng sindihan ni Aling Marites ang ilaw sa sala. Naabutan nilang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran ang kasambahay. Pagkababa pa lamang ni Valerie mula sa jeep ay sinalubong agad siya ni Aling Marites. "Kamusta ang pamamasyal niyo sa bukid, anak?" Nakangiting tanong nito. Matalik ang tingin ng ina sa anak. Sinusuri kung napagod ba ito o nasiyahan. "Ayos naman, hunay," nakangiting sagot ni Valerie. "Ang ganda po roon. Siya katahimik. Nag-enjoy po ako." Napansin ni Aling Marites na kasing ningning ng mga bituin ang mga mata ni Valerie habang ikinukwento ang farm. Natuwa naman siya na nakitang masaya ang anak. Si Don Ramil ay nagpaalam munang ipapasok ang jeep sa garahe. Samantala, dumiretso si Valerie sa loob ng bahay upang magpalit ng damit at ayusin ang sarili. Makaraan ng ilang sandali, muling nag-cruise ang landas ni na Valerie at Ramil sa may sala. Si Don Ramil ay kararating lamang mula sa garahe. Pawisan at medyo hinihingal sa pagmamaneho at pag-aayos ng sasakyan. Si Valerie na may kagagaling lang sa banyo, presko na ang pakiramdam at nakabihis ng malambot na t-shirt at pajama. Nagkatinginan sila sa may pintuan ng sala. "Salamat po ulit, Tito Ramil, sa pagdala sa akin sa farm." Mahina ngunit taus-pusong bulong ni Valerie habang lumalapit sa matanda. Halos magkalapit ang kanilang muka dahil pabulong na sinabi ni Valerie ito na pigtas ng kaunti si Ramil sa paglapit ng dalaga. "Hindi ko makakalimutan yon," dagdag pa niya. Kapwa sila ngayon nakatayo sa sulok ng sala. Medyo tago mula sa paningin ng sino man sa kusina. Ramdam ni Ramil ang init ng katawan ng dalaga na napakalapit sa kanya. Ang bango ng sabong ginamit ni Valerie ay humahalimuyak. Halos magkadikit na ang kanilang paghinga. Nagtama ang kanilang mga mata at sandaling natulala si Ramil. Parang hinihila siya ng mapupulang labi ni Valerie na nooy abot kamay lamang sa kanya. Kaunti na lamang at maaaring maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit bago pa iyon mangyari, biglang umiwas ng tingin si Valerie at mabilis na umatras nang mapagtantong masyado na silang magkalapit. Namumula ang pisngi ng dalaga habang napapaurong. "Mauuna na po ako sa taas. Magpapahinga lang po." Tarantang paalam ni Valerie at bago pa makasagot si Ramil ay mabilis itong pumanhik sa hagdan patungo sa kanyang silid. Naiwan si Don Ramil sa may sala. Nakatulala at kumakabog pa rin ang dibdib. Marahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang tapat ng puso, waring pinipigilan iyong kumawala sa tindi ng emosyon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ang kaniyang pagiging responsable at maingat na amo ay unti-unti nang natatalo ng pagnanasang matagal nang natutulog sa kaibuturan niya at ngayoy ginigising ni Valerie. Sa gabing iyon, parehong nahiga sina Ramil at Valerie na gulong-gulo ang isip. Subalit sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi nila maikakaila na sa tuwing magkasama sila, may hatid na ligaya at init sa kanilang puso na matagal na nilang hindi naramdaman sa kanino man. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nagising si Don Ramil. Malalim ang gabi, ngunit tila gising pa rin ang diwa niya. Naglakad siya patungo sa bintana ng kanyang silid at tumingin sa bakuran na animoy naghahanap ng kasagutan sa mga tanong sa kanyang puso. Mahina niyang nausal, "Kung patuloy akong mahuhulog kay Valerie, paano ko haharapin ang mga anak ko?
Paano si Marites? Alam niyang hindi magiging madali ang lahat oras na lumabas ang totoo. Sa isip ni Ramil, tila isang bagyong papalapit ang sitwasyon, tahimik sa simula ngunit maaaring dumating ang unos kapag nalaman ng iba. Ngunit nang maalala niya ang matatamis na sandaling pinagdaanan nila ni Valerie at ang paraan ng pagkakayakap nito sa kanya sa farm kanina, hindi maiwasang umusbong muli ang ngiti sa kanyang labi. Ang puso niya'y nagwika. Sige lang, bahala na, basta't mailaban ang nararamdaman. Di na malaya ng paglipas ng mga araw dahil sa abala nila sa trabaho at sa patagong ligaya sa piling ng isa't isa. Hanggang sa sumapit ang ika-11 ng Hunyo, ang kaarawan ni Valerie. Maagang nagising ang dalaga sa araw na iyon. Pagmulat pa lamang ng mata niya ay nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, masaya dahil kaarawan niya, ngunit may kung anong kaba at pananabik din na hindi niya maipaliwanag. 23 taon na ako, bulong ni Valerie sa sarili habang nakatingin sa kisame. Hindi niya alam kung bakit parang napakabigat ngunit napakakilig ng araw na iyon. Marahil ay dahil may inaasahan siyang espesyal na mangyayari. Habang nag-aagahan sa kusina kasama si Ramil at Aling Marites, naglakas loob si Valerie na magsabi ng kahilingan sa matanda. Tito Ramil, panimula niya. Halos pabulong dahil nahihiya. Mahihilingin sana ako sa inyo ngayong birthday ko. Napatingin si Don Ramil sa kanya, kita sa mukha ang bahagyang pagtataka at interes. Ano iyon, iha? Tanong niya, sabay ngiti. Basta ba kaya ng bulsa ko? Pagbibigyan kita. Biro pa ni Ramil. Umiling si Valerie, namumula ng bahagya ang pisngi. Hindi po ito material na bagay, sagot niya. Kung maaari po sana, gusto ko sanang pumunta tayong dalawa ulit sa farm ngayon. Napatigil si Ramil sa pag-inom ng kape. Nagkatinginan sila ni Aling Marites at si Aling Marites ay kumunot ang noo sa bahagyang gulat. Muling bumaling si Ramil kay Valerie na halatang kinakabahan sa hinihiling. Ngunit makikita rin sa mga mata ng dalaga ang kasabikan at pag-asa. Kung iyon ang gusto mo, iha, wala namang problema. Nakangiting tugon ni Don Ramil matapos ang ilang saglit. Magandang ideya nga iyan, makalanghap ulit ng sariwang hangin sa bukid para espesyal ang iyong kaarawan. Napaibigkas ng masayang yes si Valerie at tila nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Napalitan ng tuwa. Samantalang si Aling Marites ay napatingin ng matagal sa anak. Hindi niya man lubos na nauunawaan kung bakit farm agad ang naisip nitong birthday wish, binaliwala niya na lamang iyon at tumayo upang ipaghanda ang dalawa ng babaunin. Siyempre, magluluto muna ako ng pansit at pritong manok para may makain kayo doon, sabi ni Aling Marites na pilit nagtatago ng sariling pagtataka. Tanghali na nang bumiyahe sina Ramil at Valerie patungo sa farm. Habang tumatakbo ang jeep sa kalsada, muling nasilayan ni Valerie ang mga pamilyar na tanawin ng palayan, mga punong niyog at bughaw na kalangitan. Subalit ngayon, iba ang kanyang pakiramdam. Tahimik lang siya, tila malalim ang iniisip, at panay ang laro ng kanyang mga daliri sa laylayan ng suot niyang bestida. Si Don Ramil na may panakaw na sumusulyap sa dalaga habang nagmamaneho. Ramdam niya ang kakaibang katahimikan nito ngayong araw, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ni Valerie na nakatingin lamang sa tanawin sa labas, ngunit alam niyang mahalaga rito ang muling pagpunta nila sa farm. Pagdating nila sa farm, muli silang sinalubong ng malawak na berdeng tanawin at preskong hangin. Nang makarating sa kubo, agad na inihanda ni Ramil ang kanilang mga dala, nilapag niya ang basket na puno ng baon ni Aling Marites. May pansit, pritong manok, kanin at ilang prutas. Nagsalo ang dalawa sa simpleng tanghalian habang masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala ni Valerie noong bata pa siya at kung paano niya ipinagdiriwang ang mga nagdaang kaarawan. Si Ramil naman ay nagbahagi rin ng ilang kwento noong kabataan ng kanyang mga anak tuwing kaarawan ng mga ito. Kapwa sila masaya, subalit kapwa rin alam na may nakabimbin na usapan na hindi pa nailalabas. Matapos kumain, iniligpit sandali ni Valerie ang pinagkainan. Si Don Ramil naman ay lumabas ng kubo upang sumagap ng hangin sa labas. Nanatiling tirik ang araw ngunit may mga ulap na nagbibigay ng kaunting lilim. Habang nakatayo si Ramil sa may pasilyo ng kubo at nakatanaw sa bukid, lumapit si Valerie sa kanyang tabi. Nakasukbit pa sa braso ng dalaga ang kanyang maliit na bag. Don Ramil,
Mahina ngunit malinaw na tawag ni Valerie. Nilingon siya ng matanda. Nagtama ang kanilang mga mata at sa titig pa lang ni Valerie ay naramdaman na ni Ramil na seryoso ang sasabihin ng dalaga. May regalo po ako para sa inyo, ani Valerie habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon na balot ng pulang laso. Nagulat si Ramil. Regalo? Ako dapat ang may regalo sa'yo, iha, at hindi ikaw. Sabi niya. Manghang-mangha ngunit natatawa. Ngumiti si Valerie ng may lambing. Hindi ho. Espesyal po kasi itong ibibigay ko sa inyo. Pero may hihilingin lang ako kapalit. Napatigil si Ramil. May mabilis na kabang sumagi sa dibdib niya. Ano naman ang kondisyon na iyan? Tanong niya. Pilit na pinakalma ang boses kahit kakaiba ang kutob niya sa sagot ng dalaga. Lumapit pa ng isang hakbang si Valerie, halos magkadikit na sila. Sa puntong iyon, marahang kinuha ni Valerie ang kamay ni Don Ramil at ipinatong iyon sa sariling dibdib, sa kaliwang bahagi kung saan mararamdaman ang pintig ng kanyang puso. Nabigla ang matanda sa ginawa ng dalaga. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso ni Valerie sa kanyang palad. Nagsalita ang dalaga, halos pabulong ngunit bawat salita'y tumatagos sa pandinig ni Ramil. Simula po ng bata ako. Kayo na ang naging haligi ng buhay ko. Kayo ang nagpaaral sa akin, gumabay, at naging dahilan kung bakit may pangarap ako ngayon. At ngayong nakapagtapos na ako, gusto ko naman pong suklian ang lahat ng kabutihang ibinigay ninyo sa amin ni Nanay. Unting-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Valerie habang nagsasalita. Ang tanging regalo ko po ay ang sarili ko. Napatigalgal si Don Ramil. Parang huminto ang mundo sa mga narinig niya. Valerie, iha, huwag kang magbiro ng ganyan. Garalgal ang boses ni Ramil. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang lalamunan niya sa biglaang pag-amin ng dalaga. Napakaraming taon ang pagitan natin. Hindi mo ba naiisip kung hindi ho ako nagbibiro malumanay ngunit buong tatag na putol ni Valerie sa sinasabi ni Ramil? Nagulat ang matanda sa determinasyon na nadinig niya sa tinig ni Valerie. Matagal ko na pong nararamdaman ito, patuloy ni Valerie. Matagal na akong may paghanga sa inyo, Don Ramil. At nitong mga huling buwan, unti-unti kong napagtantong mahal na mahal ko kayo, hindi bilang ama-ama o bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang taong malapit sa puso ko. Huminga ng malalim si Valerie at ikinulong ng dalawang kamay niya ang magaspang na kamay ni Ramil na nasa kanya pa rin. Bawat araw na kasama ko kayo, lalo kong naiisip na kayo ang tahanan ko. Komportable ako sa piling ninyo. Masaya at buo ang pakiramdam ko. Kaya ngayong kaarawan ko, nais kong ibigay ang sarili ko sa inyo bilang pagsasabing kayo ang laman ng puso ko at wala ng iba. Hindi pa rin makapagsalita si Ramil. Sa edad niyang iyon, ngayon lamang ulit siya nakaramdam ng ganitong klasing pagkabigla at tuwa na may kahalong takot. Totoo rin naman ang nararamdaman niya para kay Valerie, mahal niya rin ito. Bagamat pilit niyang itinatago at nilalabanan. Para sa kanya, malaking kasalanan noon ang umibig sa anak ng kanyang kasambahay, lalo't halos inampon at inaruganan niya ito. Ngunit eto ngayon si Valerie, hayagang nagpapahayag ng pag-ibig at handang ihandog ang sarili sa kanya. Ramdam ni Ramil ang mabilis na pintig ng puso ng dalaga sa kanyang palad, gayon din ang sarili niyang puso na hindi na yata makontrol ang paghulagpos mula sa dibdib. Dahan-dahang lumapit pa si Valerie, sapat na lapit upang halos maglapat ang kanilang katawan. Kung hindi niyo ako matatanggap, maiintindihan ko po. Bulong ni Valerie, nanginginig ang boses ngunit diretso ang tingin sa mga mata ni Ramil. Pero ngayong araw, hayaan niyo akong ipadama sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Sumikdo ang dibdib ni Ramil. Hindi niya alam ang isasagot. Napatayo siya, bahagyang lumayo at tumalikod kay Valerie. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, pinigilang magpadaig sa bugso ng damdamin. Iha! Mahinang usal niya. Huwag nating gawin ito. Nanginginig ang tinig ni Ramil. Mali ito. Napakabata mo pa. May mga magagalit sa atin. Paano kung... Hindi na naituloy ni Don Ramil ang pagsasalita sapagkat naramdaman niyang mula sa likuran ay marahang yumakap si Valerie sa kanya. Idinikit ng dalaga ang kanyang pisngi sa likod ni Ramil at mahigpit siyang niyakap. Tito Ramil, bulong ni Valerie sa tinig na nagmamakaawa.
Hayaan niyo na po ako. Ngayong araw, ako na ang maging regalo ninyo. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Don Ramil ang init at katapatan ng pagmamahal ng dalaga. Parang gumuho ang lahat ng depensang matagal niyang itinayo sa pagitan nila. Bumigay ang kanyang pinipigilang damdamin. Valerie, bulong ni Ramil habang hinahawakan ang mga braso ng dalaga na nakayakap sa kanya. Marahan niyang iniharap ang sarili kay Valerie at sa unang pagkakataon ay hinarap niya ang dalaga bilang isang lalaking umiibig at hindi na bilang isang tagapag-alaga. Nakita niya ang kislap ng pag-ibig sa mga mata ni Valerie, ang mga matang kay tagal nang naghihintay sa kanyang pagtugon. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang isinisigaw ng puso niya. Marahan niyang itinaas ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ni Valerie, saka siyang ngumiti ng may lungkot at pananabik. Patawarin mo ko. Matagal kong pinigilan ito. Mahinang wika niya. Napapikit si Valerie. At ang sumunod ay ang pinakamatamis na sandali sa kanilang dalawa. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa wakas. Unay marahan at nag-aalangan, animoy kapwa nangangapa. Ngunit di naglaon ay naging masidhi at mapusok ang kanilang halik. Lahat ng pangungulila, lahat ng pagkasabik na matagal na nilang kinikimkim, ay naibuhos nila sa yakap at halik na iyon. Nilasap ni Ramil ang tamis ng kabataan ni Valerie, at si Valerie naman ay buong init na tinugon ang pagmamahal ng matandang lalaking matagal na niyang minahal. Valerie! Iha, baka naman napipilitan ka lang. Bulong ni Don Ramil sa pagitan ng kanilang mga halik, hinawakan niya ang ulo ng dalaga at tinitigan ito. Natatakot pa rin siyang, baka dala lang ng bugso ng damdamin ang lahat, mali ito. Aniya pa, bagaman halatang nalalabuan na rin ang pagtutol sa kanyang tinig. Ngumiti si Valerie saka hinaplos ang pisngi ni Ramil. Kung mali, bakit? Puso ko po ang nagsasabing tama. Tugon niya ng buong lambing at katiyakan. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa puntong iyon, tuluyan ang bumigay ang lahat ng pagtitimpi ni Don Ramil. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga at dahan-dahan silang napaupo sa banig na nakalatag sa sahig ng kubo. Mainit ang hapong iyon sa bukid. Ngunit, mas mainit ang pagsasanib ng kanilang mga katawan at puso sa mga sandaling iyon. Isa-isa nilang hinubad ang hadlang sa pagitan nila kinalas ni Valerie ang mga butones ng polo ni Ramil at hinayaan naman ng matanda na mahubad din ang suot na damit ng dalaga. Napatitig si Don Ramil sa alindog na ngayon ay nakahain sa kanyang harapan. Halos manlamig ang kamay ni Ramil habang hinahaplos ang buhok ni Valerie. Napakaganda mo, iha, bulong niya. Halos mapaluha sa halo-halong emosyon, pagmamahal, pagnanasa at pasasalamat. Hayaan mong maging espesyal ang kaarawan mo. Sa mga sandaling iyon, pinayagan ni Don Ramil ang sariling magmahal muli, hindi bilang isang matandang biyudo o bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang lalaking muling nakahanap ng pag-ibig. At si Valerie, sa kabila ng kanyang kabataan, ay buong pusong ibinigay ang sarili hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tunay at wagas niyang nararamdaman. Sa banig na iyon sa loob ng kubo, sa ilalim ng kalangitan ng tanghali, naging saksi ang hangin at mga ibon sa pag-iisang dibdib ng kanilang mga kaluluwa. Walang ibang nakaririnig kundi ang kaluskos ng damo at ang mahihinang ungol at bulong nila sa isa't isa. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, muli na namang nakalasap ng matinding kaligayahan si Don Ramil at si Valerie. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay niya, ay natikman ang tamis ng pag-ibig sa bisig ng lalaking mahal niya. Matapos ang ilang sandali ng kanilang pagtatalik, kapwa sila nakahiga sa banig, hingal ngunit puno ng kaligayahan. Nakapulupot si Valerie kay Ramil, nakapatong ang ulo niya sa dibdib ng matanda. Kapwa sila nakatingin sa bubong ng kubo, pinakikinggan ang pagtibok ng puso ng isa't isa at ang mahihinang huni ng ibon sa labas. Pinagmamasdan ni Ramil ang maamong mukha ng dalaga, ang bawat pilantik ng mahahaba nitong pilikmata at ang mga labi nitong bahagyang nakangiti sa pagod at ligaya. Sa edad ni Ramil, hindi niya inakalang muli siyang makakaranas ng ganitong klaseng kaligayahan. Mahigpit niya itong niyakap. Salamat, Valerie, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Dumilat si Valerie at tumingala sa kanya. Ang mga mata
ay kumikislap. "Gising na po kayo?" tanong niya nang mapansing nakatulala si Ramil sa kanya. Ngumiti ang matanda at hinalikan ang noo ng dalaga. "Oo. Pero kung ako ang masusunod, ayoko nang matapos ang araw na ito," tugon niya. Natawa ng mahina si Valerie at hinapit pang lalo ang yakap sa kanya. "Baka naman maadik kayo sa regalo ko, ha?" Biro niya. Paano kung oo?" Ganting biro ni Ramil, sabay pisil sa ilong ni Valerie na ikinatawa nilang dalawa. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan nila ang agwat ng kanilang edad at ang maaaring sasabihin ng lipunan. Ang mahalaga ay ang init at ligayang naibibigay nila sa piling ng isa't isa. Habang nakahiga silang magkasabay, ramdam nila ang kapayapaan at saya na hindi mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. At sa araw na iyon, sa farm na naging saksi sa kanilang pagtapat ng damdamin, nagsimula ang isang pag-iibigan na bagaman labag sa karaniwang inaasahan ng lipunan, ay tunay at tapat naman sa kanilang mga puso. Bago tuluyang umuwi ang dalawa ng hapon na iyon, napagpasiyahan nilang maglakad-lakad muna sa paligid ng farm habang hindi pa tirik ang araw. Magkahawak kamay silang naglakad sa malawak na damuhan para silang magkasintahang walang pakialam sa mundong nakatingin. Nakayapak si Valerie sa damo at tuwang-tuwa siyang pakiramdaman ng kalikasan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Si Ramil ay nasa tabi niya, hindi binitawan ang kamay niya at panay ang alalay na hindi siya matapilok sa mga nakausling ugat o bato. "Tingnan mo yon, tito!" Turo ni Valerie sa malayong dako ng bukid kung saan matatanaw ang isang malaking puno ng mangga. "Sa susunod po na balik natin dito, gusto ko hong doon sa ilalim ng puno na yun tayo maglatag ng banig. Ang ganda siguro ng lilim doon." Napangiti si Ramil at napailing ng may chuckle. "Para namang plano ng mag-asawa iyan, Valerie, ah." Nakangiting punaniya. Biglang nag-init ang pisngi ni Valerie at napahigit siya sa hininga. Ano ngayon? Kung pangarap ko yon." "Masama bang mangarap?" Biro niyang tugon ngunit seryoso ang tingin niya kay Ramil. Huminto si Ramil sa paglalakad at humarap kay Valerie. Tinitigan niya ito ng buong pagmamahal. "Hindi masama, iha," aniya habang masuyong hinawi ang isang hibla ng buhok ng dalaga na napunta sa mukha nito. "At kung ako ang tatanungin mo, wala na rin akong ibang pangarap kundi ang makasama ka hanggang sa dulo, hanggang sa huling tibok ng puso ko." Nangatog ang tuhod ni Valerie sa narinig. Tumalon ang puso niya sa tuwa at kilig. Yumakap siya ng mahigpit kay Ramil at ibinulong, "Kahit ano pang sabihin ng mundo, akin ka at akin ka lang." Napapikit si Ramil at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakaramdam siya ng matinding pag-asa sa hinaharap. Pagbalik nila sa bayan, parang ibang tao si Don Ramil sa paningin ng mga nakakakilala sa kanya. Mapapansing mas magaan ang kanyang mga hakbang at hindi maalis ang ngiti sa kanyang muka. Maging ang mga nagtitinda sa palengke o ang kanilang mga kapitbahay ay napapansin na para bang bumabata si Don Ramil. Kapag napapadaan siya sa harap ng bahay kasama si Valerie, makikita sa kanyang kilos ang sigla na hindi karaniwang nakikita sa isang 69 na taong gulang. Subalit walang nakakaalam kung ano nga ba ang dahilan ng pagbabagong ito sa matanda. Ang lihim na iyon ay tanging sa puso lamang ni Ramil at Valerie na mamalagi. Sa loob ng kanilang tahanan, naging mas matamis ang bawat tagpo sa pagitan ni Valerie at Ramil. Bagaman nagpa siya silang panatilihing pribado muna ang kanilang relasyon, hindi maiwasang magkaroon sila ng maliliit na sandali ng pagmamahala na sila lamang ang nakakaalam. Tuwing umaga, sabay silang nagkakape sa veranda. Habang nagbabasa ng diaryo si Ramil, palihim niyang hinahawakan ang kamay ni Valerie sa ilalim ng mesa. Kapag alam nilang nasa kusina si Aling Marites at abala, mabilis silang nagmamadaling magpalitan ng mumunting halik sa pisngi o labi kapag walang nakatingin. Isang hapon nga, habang nagdidilig ng mga bulaklak si Valerie sa harapan ng bahay, lumabas si Don Ramil ng nakaayos at paalis para sa isang pulong sa supplier. Natanaw niya ang dalaga at bago pa man ito makapagtanong kung saan siya pupunta ay mabilis niyang hinila si Valerie patago sa anino ng haliging malapit sa pinto. Sa gulat ng dalaga, bigla siyang sinunggaban ni Ramil ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa kanyang mga labi. Tito Ramil,
Gulat at natatawang saway ni Valerie habang namumula. Baka may makakita po sa atin. Bulong niya ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Nagisi si Ramil na parang batang nahuli sa kalokohan. Ano naman? Aniya pabulong din. Sabihin na nilang matanda na ako. Ang mahalaga ito ang totoo. Na ikaw ang buhay ko ngayon. Lalo pang namula si Valerie ngunit bakas ang labis na kilig sa kanyang mukha. Loko ka talaga, pero kinikilig ako. Sagot niya bago kumaway kay Ramil na nagpapaalam ng umalis. Sa bawat araw na lumipas, lalong naging matatag ang kanilang lihim. Bawat gabi ay puno ng matatamis na pag-uusap. Hindi man sa lahat ng pagkakataon ay may nangyayari na tulad ng sa farm, sapat na ang kanilang masuyong titigan, munting halik, at yakap upang mapatunayan na totoo ang namamagitan sa kanila. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ng pagbabasa si Valerie sa kanyang silid may kumatok ng marahan sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad si Don Ramil hawak ang isang maliit na pulang kahon. Tito? Gulat na tanong ni Valerie. Bakit po? May kailangan kayo? Ngumiti ang matanda at iniabot sa kanya ang munting kahon. Para sa iyo, iha, sabi ni Ramil. Alam kong hindi ito ganoon kamahal, pero nais kong ibigay sa iyo. Binuksan ni Valerie ang kahon. Isang napakasimpleng kuwintas ang nakita niya pilak ang kadena na may maliit na palawit na perlas. Nanlaki ang mata ng dalaga. Tupo ba to? Para sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango si Ramil. Suot mo palagi ha, para kahit hindi tayo magkasama, alam mong nariyan lang ako sa tabi mo, wika niya. Naiyak si Valerie sa tuwa. Hindi siya makapagsalita sa umpisa. Sobra naman po ito. Pero maraming salamat. Mahina niyang sabi. Agad niyang isinuot ang kwintas at humarap sa salamin sa dingding ng kanyang silid. Kumikinang iyon sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang presensya ni Ramil sa likod niya at bago pa siya makalingon ay naramdaman niya ang malambot na halik ng matanda sa kanyang balikat. Bagay sa'yo! Bulong ni Ramil. Sabay yakap ng marahan mula sa likuran. Sa sandaling iyon, bumulong si Valerie ng mga salitang matagal na niyang gustong sabihin ng harapan. Mahal kita! Nagulat si Ramil at humarap si Valerie sa kanya. Ngayon lang niya diretsong sinabi ang mga salitang iyon. Mahal na mahal kita, Tito Ramil, ulit ni Valerie. Titig na titig sa mga mata ng lalaki. Niyakap siya ng mahigpit ni Don Ramil. Mahal din kita, Valerie! Bulong niya pabalik. At sa gabing iyon, walang pagsidlan ang kaligayahang naramdaman nila sa muling pag-uulit ng pangako ng kanilang pagmamahalan. Isang gabi, habang magkahawak kamay na naglalakad sa hardin sina Ramil at Valerie, hindi maiwasang may bumagabag sa dalaga. Napatigil sila malapit sa isang puno at tahimik na pinagmamasdan ang bilog na buwan sa kalangitan. Ramil, panimula ni Valerie, na ngayoy natututo ng tawagin ang matanda sa pangalan nito kapag sila'y nag-iisa lamang. Nilingon siya ni Don Ramil, hinigpitan ang hawak sa kamay ng dalaga at hinintay ang sasabihin nito. Minsan naiisip ko, baka kung ano-ano ang sabihin ng ibang tao kapag nalaman nila ang tungkol sa atin. Nag-aalalang bulong ni Valerie. Baka isipin nila na ginamit ko lang kayo. Hinawakan ni Ramil ang kamay ng dalaga at tinitigan ito ng diretsyo. Kung may magsasabi man yan, ako mismo ang haharap at tututol, buong tatag na sabi ni Don Ramil. Kilalang kilala kita, Valerie. Alam kong hindi pera o estado ang habol mo. Dahil nararamdaman ko, Valerie, totoo ang pagmamahal mo sa akin tulad ng tunay kong pagmamahal sa iyo. Naluha si Valerie sa narinig. Yumakap siya kay Ramil ng mahigpit. Salamat. Basta't kasama kita, wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Bulong niya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, muling naghinang ang kanilang mga labi. Puno ng pangako, lambing, at pag-asang hindi sila kailanman bibitaw. Nakahanap sila ng isang sariling mundo, isang lihim na hardin ng pag-ibig na sila lamang ang nakakaalam. Ngunit ang mundong iyon ay unti-unti na ring mapupuna ng iba at malapit na nilang harapin ang malaking pagsubok sa kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang pag-iingat, hindi nakalampas kay Aling Marites ang maliliit na pagbabagong nagaganap sa tahanan.
Bilang isang mapagmasid na ina at matagal ng kasambahay, may kutob na si Marites na may kakaiba sa ikinikilos ng anak at ng amo niya. Napapansin niyang kumikinang ang mga mata ng kanyang anak tuwing kasama si Don Ramil. Nakita rin niyang ang Don mismo na dati laging seryoso at malungkot, ngayoy madalas nakangiti at tila masigla. Isang gabi, matapos nilang maghapunan, nagpupunas ng mesa si Valerie habang si Don Ramil naman ay naupo sa sala at nagbabasa ng diaryo. Si Aling Marites ay nasa kusina, naghuhugas ng mga plato. Dumaan si Valerie sa likuran ng sopa kung saan nakaupo si Ramil at bahagyang itinapik ang balikat nito. Paglingon ng matanda ay mabilis at malambing na humalik si Valerie sa pisngi ni Ramil bago marahang umupo sa tabi nito. Maliit at mabilis lamang na halik iyon, ngunit sapat na upang magpatigil sa mundo ni Aling Marites, na lihim palang nakatanaw mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya ng malinaw ang tagpong iyon at agad na kumabog ang dibdib niya. Napapikit si Aling Marites. Nanginginig ang mga kamay habang sapo ang sariling dibdib. Diyos ko, hindi maaari ito, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi maikakaila ng kanyang nakita. May relasyon nga ang kanyang anak at si Don Ramil. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay hindi na mapakali si Aling Marites. Hindi niya nakausap si Valerie agad dahil lumabas ang dalaga upang bumili ng pandesal sa kanto. Pagkabalik ni Valerie, nadatnan niyang nakaupo ang ina niya sa gilid ng kama sa kanyang silid. Nagtatakang lumapit si Valerie. "Nay, may kailangan po ba kayo?" tanong niya. Nanlalamig ang pakiramdam ni Valerie sa malamig na tingin ng ina. "Valerie, malamig ngunit pigil ang boses ni Aling Marites. May kailangan tayong pag-usapan. Ngayon din." Napalunok si Valerie. Tumabi siya sa ina sa kama, kinakabahan, at di mapakali. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Mahina niyang tanong, bagamat sa kutob niya ay alam na niya ang patutunguhan nito. Huminga ng malalim si Aling Marites. Tinitigan niya ang anak, bakas sa mukha ang masidhing emosyon na pinipigilan. "Huwag mo na akong bulahin, Valerie." Mahinahon subalit mariing bungad ng ina. "Nakita ko kagabi." Halos manigas si Valerie sa kanyang kinauupuan. Nakita niyo po?" Halos pabulong niyang tanong. Nanlalaki ang mga mata. "Ikaw at si Don Ramil," diretsyong sabi ni Aling Marites. "May, relasyon ba kayo?" Parang gumuho ang mundo ni Valerie sa mga sandaling iyon. Hindi niya alam ang isasagot. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata na parang naiiyak. Iwas ang tingin niya sa ina habang pilit pinagsasama ang mga salitang dapat sabihin. "Nay," mahinang umpisa niya. Hindi ho namin sinasadya." Tumulo ang luha sa mata ni Valerie. "Pero, mahal ko si Don Ramil." Napailing si Aling Marites, hindi makapaniwala sa narinig. "Mahal?" ulit ng ina. At ngayon ay naroon na ang panginginig sa kanyang tinig. "Anak, halos kasing edad na niya ang lolo mo. Bata ka pa! Ang layo ng agwat ninyo. Paano mo nasabing pagmamahal yan?" Naiyak na rin si Valerie. "Nay, hindi po ito basta-basta. Alam kong mahirap intindihin, pero mahal ko po si Tito Ramil. At to si Ramil." Nanginginig man ang boses niya ay nagsalita siya ng buong puso. "Hindi niya ako pinilit, Nay. Hindi niya ako sinaktan o inabuso. Ako po mismo ang nagdesisyon nito. At alam kong sa mata ninyo ay mali ito, pero sa puso ko, tama po. Mahal ko siya." Napahawak si Aling Marites sa ulo niya, tila hindi makapag-isip ng tuwid sa naririnig. "Valerie, anak, iniisip mo ba ang maaaring mangyari?" Umiiyak na saad ni Marites. "Ang kahihiyan," ang sasabihin ng mga tao. Kapag nalaman ng mga anak ni Don Ramil, ng buong bayan, anong mangyayari sa'yo? Sa atin? Anong iisipin nila? Tila hinahabol ni Aling Marites ang hininga niya sa sobrang pag-aalala at galit. Ngunit nanatiling matatag si Valerie sa kabila ng pagluha. "Nay, wala na po akong pakialam sa anong sasabihin nila," sagot niya habang pinupunas ang luha sa pisngi. "Alam kong hindi niyo matatanggap agad, pero hindi ko rin hukayang itakwil ang nararamdaman ko para kay Ramil. Kahit ano pong sabihin ninyo, mahal ko siya at mahal niya po ako." Walang nagawa si Aling Marites kundi mapaiyak na lamang. Halos mabaliw siya sa pag-iisip.
Ang anak niyang inalagaan at pinrotektahan niya sa loob ng 22 taon ay ngayon umiibig sa isang lalaking halos 3 beses ang tanda rito. Yumakap siya kay Valerie ng mahigpit, sabay hagulgol. "Anak, sana'y magising ka sa katotohanan." Umiiyak na wika ni Marites. "Ayokong masira ang buhay mo." Napahagulgol na rin si Valerie sa yakap ng ina. "Nay, pasensya na po, pero hinding-hindi ko po kayang talikuran si Ramil. Kung gagawin ko yun, parang tinatakwil ko na rin ang sarili kong kaligayahan. Nay, patawad po, pero mahal ko siya." Wala nang nagawa si Marites kundi humagulhol habang yakap ang anak. Sa puntong iyon, alam niyang dumating na ang kinatatakutan niyang araw. Kailangan na nilang harapin ang realidad na ito ng magkakasama. Kinagabihan, maagang umuwi si Don Ramil mula sa kanyang negosyo. Wala pa siyang kamalay-malay na alam na pala ni Aling Marites ang tungkol sa kanila ni Valerie, ngunit napansin niya agad na tila balot ng tensyon ang bahay. Pagpasok pa lamang niya ng pinto, naramdaman na ni Ramil ang malamig na aura. Nakatayo sa sala si Aling Marites, nakapamewang at matalim ang mga mata. Si Valerie naman ay nasa may di kalayuan, nakatayo rin at halatang kagagaling lang sa iyak, namumugto ang mga mata. "Don Ramil," matigas ang boses ni Aling Marites na hindi na nagpupo sa sobrang bigat ng loob. "Kailangan ho nating mag-usap." Napatigil si Ramil at inilapag ang dalang bag. "Marites?" Nagtatakang tanong niya. "Anong problema?" Bago nakasagot si Marites, ay mabilis na lumabas mula sa silid si Valerie at lumapit, ngunit hinarang siya ni Aling Marites sa paglapit kay Ramil. "Huwag mong hawakan ang anak ko!" Matigas na sigaw ni Marites nang akmang hahawakan ni Ramil ang braso ni Valerie. Natigilan si Ramil. Doon niya lang napagtanto ang gustong mangyari ni Marites. "Huwag mong sabihing totoo ang iniisip ko." Nanginginig ang boses ni Marites, halos pakiusap na ring nanlilisik ang mga mata kay Ramil. "Sabihin mo sa aking hindi totoo, na walang relasyon sa inyo ni Valerie." Sumeryoso ang mukha ni Don Ramil. Alam niyang hindi na to ang oras para magkaila pa. Tumango siya ng marahan, saka huminga ng malalim upang lakasan ang loob. "Marites," panimula niya, "ayokong magsinungaling. Totoo ang hinala mo. May relasyon kami ni Valerie." Halos mahimatay si Aling Marites sa narinig. Napasandal siya sa dingding at napapikit, saka napasigaw. "Diyos ko po! Totoo nga!" Nagmamadaling lumapit si Don Ramil para alalayan sana si Marites, ngunit itinulak siya nito palayo. "Paanong nagawa niyo sa akin ito?" Umiiyak at nanunumbat na tanong ni Marites. "Pinagkatiwala ko sa inyo ang anak ko! Inalagaan ko ang pamilya mo ng tapat? Halos ibuwis ko ang buhay ko sa paglilingkod? Tapos ganito ang isusukli ninyo?" Lumapit si Ramil kay Marites, nakayuko ang ulo at bakas ang pagsisisi sa mukha. "Marites, patawarin mo ko." Tapat niyang wika. "Ni sa panaginip, hindi ko pinlano o pinangarap na mangyayari ito. Dumating lang sa buhay ko si Valerie at binuhay niya ang puso kong matagal nang patay sa kalungkutan." Napatigalgal si Marites at napatingin kay Ramil sa sinabi nito. Nagpatuloy si Don Ramil. "Hindi ito tungkol sa tawag ng laman o kung ano paman. Totoo ang nararamdaman ko para sa anak mo, Marites. Mahal ko si Valerie." Tuluyan nang humagulgol si Aling Marites, halos mapasubsob sa sofa. Nanginginig ang tinig niya nang muling magsalita na, "Naisip niyo ba ang buhay ng anak ko? Naisip niyo ba kung saan siya dadalhin ng relasyong to?" Sa sandaling iyon, marahang lumapit si Valerie at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mahigpit ang hawak niya habang umiiyak. "Nay, iniisip ko po. Iniisip ko rin po kayo. Pero kung pipiliin kong iwan si Ramil, pakiramdam ko itatakwil ko rin ang sarili kong kaligayahan. Hindi ko ho kayang gawin yon. Mahal ko ho si Ramil." Humugot ng malalim na hininga si Aling Marites. Tumayo at tiningnan ang magkahawak na kamay ni Ramil at Valerie. Kitang-kita niya ang determinasyon sa kanilang mga mukha. Ngunit ang puso ng isang ina ay sugatan at hindi matanggap ang nasasaksihan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Aling Marites.
Tinitigan niya ng matagal ang magkasintahan sa harap niya ang kanyang anak at ang matandang hinahangaan niya dati. Sa huli, tumalikod si Aling Marites at dahan-dahang naglakad papasok sa kanyang silid ni hindi sinulyapan si Valerie o Ramil. Naiwan ang dalawa sa sala, tahimik at parehong umiiyak. Alam nilang kapwa nila nasaktan at nabigla ng husto si Aling Marites. Yinakap ni Valerie si Ramil ng mahigpit. "Ramil," bulong niya, nanginginig. "Wala na tayong maitatago. Alam na ni nanay. Anong gagawin natin ngayon?" Hinaplos ni Don Ramil ang buhok ng dalaga at kahit malungkot ay pinilit niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. "Kung kailangan nating lumaban, lalaban tayo, Valerie." Mahina ngunit buong tatag na sabi niya. "Huwag kang matakot. Kung tunay ang pagmamahal natin, walang sino man kahit sino pa ang makakapagpabagsak sa atin." Niyakap nilang mahigpit ang isa't isa sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon. Alam nilang magsisimula na ang tunay na pagsubok para sa kanilang relasyon, hindi na laban sa kanilang mga sarili, kundi laban sa mga tututol at hindi makakaunawa sa pag-iibigan ng isang matanda at isang dalaga. Sa mga sumunod na araw, wala nang atrasan para kina Ramil at Valerie. Bagaman hindi man tanggap ng ina ng dalaga ang kanilang relasyon, alam ng magkasintahan na kailangan nilang maging matatag. Nagpasya silang wag nang maglihim pa sa iba. Kung dati palihim silang magkahawak sa publiko, ngayon ay hayagan ng nakaakbay o magkahawak kamay si Valerie at Ramil tuwing lalabas ng bahay. Isang umaga, maagang nagpunta ang dalawa sa palengke upang mamili. Karaniwan ay si Aling Marites ang gumagawa nito. Ngunit sadyang sinamahan ni Valerie si Ramil ng araw na iyon. Habang namimili, nararamdaman nila ang mga tingin ng mga tao. May bulungan sa paligid. Hindi naman lingid sa kaalaman ng baryo na biyudo si Don Ramil at malayo ang agwat ng edad nila ni Valerie. Kaya nang makita sila ng mga tao na magkasabay at magkahawak pa ng braso, hindi na iwasan ang iba't ibang reaksyon. May ilang napapangiti na tila natutuwa, ngunit mas marami ang nagbubulungan at nagtataka. "Grabe, parang apo na niya yan ah." Narinig ni Valerie na bulong ng isang tindera sa katabing nagtitinda ng prutas. Ang tanda na ni Don Ramil tapos ang bata-bata pa ni Valerie. "Makapera lang habol ng batang yan." Sagot naman ng isa. Masakit marinig para kay Valerie, ngunit lalo lang niyang hinigpitan ng kapit sa braso ni Ramil. Naramdaman niyon ni Don Ramil. "Ayos ka lang?" Bulong niya kay Valerie habang naglalakad. Ngumiti ang dalaga at tumango. "Wala na akong tinatago at alam naman na nila. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila, basta kasama kita." Napaakap ng bahagya si Don Ramil sa dalaga. Sa sagot nitong iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramil na buo na ang loob ni Valerie na ipaglaban ang pagmamahal nila gaano man kahirap. Si Aling Marites, na maagang umuwi mula sa simbahan ng araw na iyon, ay nadatnan ang dalawa na papauwi galing palengke. Natanaw niya mula sa bintana ng bahay ang anak na nakahawak sa braso ni Ramil at nakangiti habang may bitbit na basket ng gulay. Masama ang kanyang loob sa tuwing makikita ang ganitong eksena. Pero sa pagkakataong iyon, nanatili na lamang siyang nakamasid mula sa loob. Nais man niyang pigilan, alam niyang huli na ang lahat at wala siyang magagawa kung talagang ipinaglalaban ng anak niya at ni Don Ramil ang kanilang pagsinta. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Don Ramil na kausapin ng masinsinan si Aling Marites. Naabutan niyang nag-iisa ito sa kusina, nagbabantay ng nilulutong sabaw. Maingat na lumapit si Ramil. "Marites!" mahinang tawag niya. Tumingala si Aling Marites. Hindi siya kumibo, ngunit halata sa mukha niya ang lungkot at pagod. "Alam kong napakahirap para sa iyo ang lahat ng ito." Simulang wika ni Don Ramil, bumuntong hininga bago nagpatuloy. "Pero pakiusap, maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ko sisirain ang buhay ni Valerie." Nangatog ang boses ni Ramil habang nagsasalita. "Mahal na mahal ko ang anak mo, at habang nabubuhay ako, pangako ko sa iyo, aalagaan ko siya at paliligayahin. Kung dumating man ang araw na kunin na ako ni Lord, hindi ko hahayaang mag-isa at kawawa si Valerie. Iiwan ko siyang may magandang kinabukasan." Habang nagsasalita si Ramil ay di napigilang maluha ni Aling Marites. Pinipigilan man niya ay kusa itong pumatak.
Napaupo si Marites sa isang silya at nagpahid ng luha sa laylayan ng suot na duster. Bahala na kayo! Mahina ngunit mabigat sa loob na tugon niya. Basta tandaan ninyo ang sinabi ninyo, Don Ramil. Ayokong magdusa ang anak ko. Kapag nawala kayo, siguraduhin ninyong hindi mapapariwara si Valerie. Marahan namang tumango si Ramil. Salamat Marites. Hindi kita bibiguin. Yun lang at dahan-dahang iniwan ni Don Ramil ang kusina. Sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang kanilang lihim, nakahinga siya ng bahagya. Alam niyang hindi pa lubusang tanggap ni Marites ang nangyari, ngunit ang pagpayag nitong bahala na at ang pagbigay ng kondisyon ay senyales na unti-unti na rin itong sumusuko sa sitwasyon at hinahayaan na silang dalawa. Ngunit kung si Aling Marites ay nag-uumpisa nang unawain sila, ang buong baryo naman ay patuloy na napakuwestiyon. Ang usap-usapan tungkol kina Don Ramil at Valerie ay naging tampulan ng mga tsismisan. May mga pagkakataong naririnig pa nila sa malayo ang tawanan o kaya'y parinig ng ilang kapitbahay kapag dumadaan sila. Ngunit sa bawat bulong-bulungan ay kapalit ang lalo pang pagtibay ng loob ni Don Ramil. Para bang binaliwala niya ang lahat ng yun. Ang mahalaga ay kapiling niya si Valerie at malaya na nilang naipapakita ang kanilang nararamdaman. Sa tuwing tatawanan sila o kukutyain, mas hinahawakan pa ni Ramil ang kamay ni Valerie at ngingitian ang dalaga na para bang sinasabing wala silang magagawa. At sa paraang iyon, naramdaman ni Valerie na ligtas siya sa piling ng matanda. Hindi nagtagal at umabot ang balita tungkol kina Don Ramil at Valerie sa mga anak ni Ramil na nasa Maynila at karating lugar. Isang hapon, hindi inaasahan ni Ramil na sabay-sabay na dumating ang dalawa niyang anak na lalaki at dalawang anak na babae sa mansyon kasama ang ilan sa kanyang mga manugang at apo. Nagkataong wala noon si Aling Marites dahil pinauwi niya muna ito sa sariling probinsya upang makapagpahinga mula sa tensisyon. Nasa sala si Valerie, nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, nang pumasok ang mga anak ni Ramil. Dad, bati ng panganay na si Roberto, halatang nagmamadali at seryoso ang mukha. Kailangan nating mag-usap. Nagkatinginan ang lahat, maging si Valerie ay natigilan, hawak-hawak pa ang isang tangkay ng rosas. Oh, Roberto, mga anak, napadalaw kayo? Bungad ni Don Ramil, pilit ngumiti. Ngunit hindi ngiti ang sinukli ng mga anak niya. Totoo ba, Dad? Diretsong tanong ng isa niyang anak na babae, si Catherine. Totoo bang may relasyon kayo ni Valerie? Halos mabitawan ni Valerie ang bulaklak na hawak. Namutla siya at di agad makakilos o makapagsalita. Napatungo na lamang siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Si Don Ramil ay humugot ng malalim na hininga. Alam niyang ito na marahil ang pinakamatinding paglilitis sa kanilang relasyon. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga anak niya, pasimpleng sinulyapan si Valerie na ngayon ay halatang kabadong-kabado. Mga anak, panimula ni Ramil, hindi ko na kayo paiikutin pa o lolokohin. Oo, totoo ang narinig ninyo. Napatakip ng bibig ang isa pa niyang anak sa gulat at si Roberto naman ay napailing. Mahal ko si Valerie. Matibay na deklarasyon ni Don Ramil, diretso sa punto. Alam kong hindi pangkaraniwan ito. Alam kong nagulat kayo. Pero hindi ako hihingi ng permiso ninyo. Ang hinihiling ko lang ay ang inyong respeto. Napuno ng katahimikan ang sala. Si Valerie ay di pa rin makatingin ng diretso at nananatiling nakatayo sa gilid, halos hindi humihinga sa kaba. Nagpatuloy si Ramil. Matanda na ako. Ang tangi ko na lang nais ay ang sumaya sa mga natitirang taon ko. At nagpapasalamat ako na sa panahong ito ng buhay ko, may isang taong katulad ni Valerie na nagmamalasakit at nagmamahal sa akin. Sana ay maunawaan ninyo iyon. Nagkatinginan ang apat na magkakapatid. Si Roberto, ang panganay, ang unang nagsalita. Dad, hindi namin alam ang sasabihin. Aniya, habang umiiling. Sobrang ikinagulat lang namin. Si Valerie, ang batang kinalakihan na natin dito sa bahay. Umiyak ng bahagya ang bunsong anak na si Dina. Akala ko pa naman. Akala ko lolo ang turing mo sa kanya, Dad. Umiiling na sabi nito. Marahang itinaas ni Ramil ang kamay, humihingi ng pagkakataong magsalita muli. Iyon din ang akala ko, Dina.
malungkot niyang ngiti. Pero ang puso natin minsan may sariling landas na tinatahak. Hindi ko rin inaasahang mararamdaman ko to kay Valerie. Muling natahimik ang lahat. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Valerie sa tabi ni Don Ramil. Hindi na niya maatim na magmukha siyang tila nahihiya sa harap ng mga anak ni Ramil. Buong tapang niyang hinawakan ang kamay ni Ramil at hinarap ang mga anak nito. Mawalang galang na po, malumanay ngunit nanginginig ang tinig ni Valerie. Alam ko pong mahirap itong tanggapin. Handang-handa po akong makarinig ng kahit anong masasakit mula sa inyo. Pero sana po ay paniwalaan ninyo. Mahal na mahal ko ang papa nyo. Bahagyang natigilan ng apat. Walang nagsalita kaya nagpatuloy si Valerie. Hindi ko po intensyong saktan kayo o guluhin ang pamilya ninyo. Kahit po ako, hindi ko akalaing mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero narito na po kami ngayon. Pinunasan niya ang luha na hindi niya napansing tumutulo na pala. Wala po akong hinihingi, kundi ang maunawaan niyo sana. Hindi po ako naghahangad ng kayamanan o ano paman. Ang mahalaga lang po sa akin, mapasaya ako si Tito Ramil sa mga natitirang taon niya. Alam ko pong mas matanda siya sa akin at maaaring mas maaga siyang mawala sa mundong ito kaysa sa akin. Napalunok si Valerie. Mabigat sa kanyang puso ang linyang iyon ngunit kailangan niyang sabihin. At tinanggap ko po iyon. Handa akong alagaan siya hanggang sa huli. Handa akong harapin ang hirap at sarap ng buhay na kasama siya. Dahil mahal ko po ang papa ninyo higit pa sa sarili ko. Unti-unting nabago ang ekspresyon ng mga anak ni Ramil. Ang kaninang gulat at pagkalito ay napalitan ng pag-aantig. Napatungo si Roberto at saka mahinang nagsalita. Dad, pasensya ka na kung nakapagsalita kami kanina. Nagulat lang talaga kami. Nilapitan niya ang ama at tinapik ang balikat nito. Kung saan ka masaya, Dad, nandoon kami. Kakausapin namin ang iba pa. Si Catherine naman ay lumapit kay Valerie. Kinuha nito ang isang kamay ng dalaga at marahang pinisil. Valerie, patawarin mo kami kung nakapag-isip man kami ng kung ano tungkol sa'yo. Kitang-kita ko ngayon na sincere ka, na mahal mo ang daddy namin. Ngumiti ng may luha si Catherine. Salamat at inaalagaan mo si Dad. Alam kong dahil sa'yo, bumalik yung sigla niya. Nagpaalam ang magkakapatid na uuwi muna at mag-uusap-usap sila bilang pamilya tungkol sa sitwasyon. Bago sila umalis, isa-isa silang lumapit kay Don Ramil at niyakap ito. Maging ang mga apo ni Ramil na kasama ay yumakap sa kanilang lolo na tila ba walang nagbago, nagtataka man ang mga bata kung bakit umiiyak ang lolo at mga tiyahin nila. Nakangiti si Don Ramil sa gitna ng luha, halos di siya makapaniwala na nairaos nila nang matiwasay ang mabigat na pag-uusap na iyon. Sa sumunod na mga araw, mas lalong lumuwag ang pakiramdam ni Don Ramil at Valerie. Hindi man kaagad-agad naging normal ang pakikitungo ng mga anak ni Ramil. Unti-unti silang nagparamdam ng suporta. May tumatawag kay Ramil para kamustahin siya at si Valerie. At may nagpadala pa ng regalo para sa dalawa mula sa Maynila. Si Aling Marites naman ay nanatiling medyo mailap ngunit hindi na siya tulad ng dati na laging umiiyak o nanunumbat. Paminsan-minsan ay nakikitsismis siya sa kapitbahay ngunit kapag naririnig na ipinagtatanggol na ng ilan si Valerie at Ramil, saka palang unti-unting lumuluwag ang kanyang mukha at ngumingiti ng kaunti. Ang mga kapitbahay at tsismosa namang dati abalang-abala sa paghatid ng balita tungkol sa kanila ay tila natahimik na rin ng kalaunan. Nang makita nilang hindi na ikinahihiya ng magkasintahan ang kanilang pagsasama at tanggap na ng mismong pamilya ni Ramil, nawalan na rin ng saysay ang kanilang mga parinig. Sa bawat araw na lumilipas, lalong napatunayan ni Ramil at Valerie na walang makakapigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Marami man ang pinagdadaanan nila, ang pundasyon ng tiwala at pagmamahal sa isa't isa, ang naging sandigan nila para malagpasan iyon lahat. Lumipas ang ilan pang buwan, at tuluyang naging normal na bahagi ng buhay sa kanilang bayan ang tambalan ni Valerie at Don Ramil. Kapag nakikita sila ng mga kapitbahay na magkasamang namamasyal o nagsisimba tuwing linggo, sa halip na pagtataka ay simpleng tango at ngiti na lang ang isinasalubong sa kanila. Ang dating mga malisyosong bulong ay napalitan na ng mga pabulong na komento ng pagkatuwa. Ang saya tingnan ni Don Ramil ngayon, ano? Parang bumata. Totoo nga.
Si Don Ramil na noon ay laging malungkot at nag-iisa, ngayon ay mapapansin mong laging may sigla at ngiti, lalo na kapag kasama si Valerie. Isang dapit hapon, nakaupo si Ramil sa kanilang maliit na veranda. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Katabi niya si Valerie na nakahilig ang ulo sa kanyang balikat habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kalangitan ay may kahel at gintong kulay at ang simoy ng hangin ay may dalang lamig ng nalalapit na gabi. Napabuntong hininga si Ramil, ngunit iyon ay buntong hininga ng pasasalamat. Wala na akong mahihiling pa, mahinang sabi niya habang tinitingnan ang maamong mukha ng dalaga. Nilingon siya ni Valerie at inangat ang kamay nilang magkahawak, idinikit iyon sa kanyang pisngi. Masaya ka ba? Tanong niya kay Ramil ng marahan. Ngumiti ang matanda at hinalikan ang kamay ni Valerie. Higit pa sa masaya, iha. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Lalo na sa panahong akala ko tapos na ang lahat ng kilig at saya para sa akin. Ngumiti si Valerie at hinapit ang braso ni Ramil. Hindi rin po ako nagkamali sa pagpili sa inyo. Bulong niya. Sa simula pa lang, alam kong tama tong nararamdaman ko. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, kayo ang mahal ko at wala na akong iba pang hahanapin. Saglit silang natahimik. Kapwa pinagmamasdan ang araw na tuluyang lumubog sa likod ng mga bundok sa malayo. Makaraan ang ilang sandali, dumating ang lahat ng 5 anak ni Ramil kasama ang kani-kanilang pamilya sa bahay. Nagpasya silang magkita-kita upang ipagdiwang ng tahimik ang unang anibersaryo ng pagsasama ni na Don Ramil at Valerie. Naghanda sila ng isang mahabang mesa sa bakuran. May mga pagkaing inihanda ng bawat pamilya. Nagsalo-salo ang lahat sa masayang hapunan sa ilalim ng mga parol at ilaw na bumbilyang isinabit sa puno. Nakaupo si Ramil sa bandang dulo. Katabi si Valerie at sa kabila naman niya ay si Aling Marites. Bagamat hindi pa rin sanay si Marites na nakikita ang anak na kasama si Ramil sa ganoong paraan, napapangiti na rin siya paminsan-minsan lalo na kapag nakikitang masaya ang kanyang anak. Habang kumakain sila, lumapit ang isa sa mga apo ni Don Ramil. Isang batang lalaking 8 anyos, at umupo sa kanyang kandungan. Lolo, ang saya-saya niyo po ngayon ano? Parang ang bata-bata niyo ulit, sabi ng apo nang walang pag-aalinlangan. Nagkatawanan ang lahat ng naroroon. Pati si Don Ramil ay natawa at kinindatan ang apo. Siyempre naman! Masayang sagot ni Ramil. Kapag masaya ang puso, bumabata ang pakiramdam. Nagtinginan sina Valerie at Ramil at sabay napangiti. Sa gabing iyon, habang nagkakasiyahan ang buong pamilya at mga mahal sa buhay, naramdaman ni Ramil ang lubos na kapayapaan at kaligayahan. Buong pagmamahal na nakatingin sa kanya si Valerie mula sa kabilang dulo ng mesa at sapat na sa kanya ang tagpong iyon upang mapagtanto kung gaano siya kaswerte. Kinagabihan matapos ang kasiyahan, nakahiga si Don Ramil sa kanyang kama habang katabi si Valerie na mahimbing nang natutulog. Tinitigan niya ang kisame at bahagyang napangiti. Inalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang mapagmahal na asawa sa yumaong si Maria, pagiging ama sa 5 anak, at pagiging negosyanteng puno ng tagumpay. Sa lahat ng taon na iyon, hindi niya akalaing may isa pang yugto ng buhay na magbibigay sa kanya ng kilig at saya na parang sa unang pag-ibig. Ngunit nang dumating si Valerie sa buhay niya, nabigyan ng bagong kulay ang kanyang mundong dati unti-unting nanlilimahid sa kalungkutan. Mahinang hinawakan ni Ramil ang kamay ni Valerie na nakapatong sa kanyang dibdib habang natutulog ito. Nagising ang dalaga at tumingin sa kanya. Mahinang ungol ni Valerie. Inaantok pa. May sinasabi ka, mahal? Umiling si Ramil at hinalikan ang noo ng dalaga. Wala, iha. Natutuwa lang ako na nandito ka. Napangiti si Valerie. Saka muling pumikit at sumiksik sa bisig ni Ramil. At sa mga sandaling iyon, naisip ni Don Ramil. Hindi mahalaga ang edad. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay nakahanap ako ng isang tunay na pag-ibig na muling nagbigay kulay at sigla sa aking buhay. At sa huling yugto ng kanyang panahon dito sa mundo, masasabi niyang tunay siyang naging masaya. At yan po ang kanilang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Sweet Rocky, Tagalog Story, Your Life, Your Story.
Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito, paki-like at mag-subscribe po kayo sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kuwentong pag-ibig na aming ihahatid. Hanggang sa muli, paalam. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story,